The video that you are about to watch was prepared by Knights of Rizal and the Circle chapter. Knights of Rizal is part of the Children's First 1000 Days Coalition. Knights of Rizal ACC Commander, Sir Dr. Michael Raymond Aragon, KCR is part of the original proponent together with the coalition chairman, former Senator Joey Lina, who is also a former Supreme Commander for Knights of Rizal in the year 2005 to 2006. To begin, what is the Children's First 1000 Days? The Philippines had a poor performance in the 2022 Program for International Student Assessment, with Filipino students found to be 5 to 6 years behind in mathematics, science, and reading compared to their 15-year-old counterparts in most of the participating countries. The Department of Education acknowledged this gap and even referred to it as an uncomfortable truth. The main reason for the consistently poor Philippine PISA performance? Poverty. The Philippines sent the largest number of poor students, defined as the lowest 20% in socioeconomic class. 1 of every 3 Philippine participants came from a poor family, the highest ratio among the 81 participating countries. Being poor, they were also malnourished. This malnutrition leads to stunting of the brain on the first 1,000 days of brain development on Filipino children. The brains of our existing generations are already stunted. Tulad ng ibang bata, si Ningning ay may karapatan na mabuhay, maglaro, at abutin ang kanyang mga pangarap. Ngunit maaaring hindi niya makamit ang lahat ng ito dahil sa stunting. Ang stunting o pagkabansot ay ang kakulangan ng tamang taas o tangkad para sa kanyang edad. Sa Pilipinas, isa sa bawat 3 bata na wala pang 5 taong gulang ay stunted o bansot. Kaugnay nito ang hindi ganap na pagdevelop ng kanyang utak. Dahil dito, hirap na nilang maabot ang kanilang mga pangarap. Mahihirapan silang matuto sa paaralan, makakuha ng magandang trabaho at sapat na kita upang magkaroon ng malusog na pamilya. Sila din ay magiging sakitin, madaling magkaroon ng impeksyon at maaaring maagang mamatay. Hindi na maibabalik ang epekto ng stunting kapag sila ay tumuntong sa 2 taong gulang pataas. Kapag ang mga babaeng stunted ay nabuntis, mataas ang posibilidad na sila ay magkaroon ng komplikasyon at maipasa pa ang stunting sa kanilang mga anak, na magbubunga ng patuloy na kahirapan. Ngunit ang lahat ng ito ay maiiwasan. Sa unang 1,000 araw ng buhay ng bata, mula sa sinapupunan hanggang sa kanyang 2 kaarawan, may pagkakataon tayong isalba ang kanyang kinabukasan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya at sa kanyang ina ng mga pangunahing serbisyo tulad ng pagbibigay ng micronutrient at bakuna, pagpapayo tungkol sa eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan, pagbibigay ng masustansyang pagkain simula sa ika-6 na buwan, maayos na pangangalaga at malinis at ligtas na tubig, at tamang pagpapayo sa nutrisyon at kalusugan. Kung tayong lahat ay magtutulungan, ang stunting ay maiiwasan. Bawat bata ay magkakaroon ng mas magandang kinabukasan sa isang maunlad at mapagkalingang lipunan. Knights of Rizal have a unique approach on the solution. For the first 360 days, we will focus on the mother who is carrying the child for 9 months and breastfeeding during the infancy of her child. We are going to ensure the right food and nutrients will be obtained by the mother and will be passed on to her child. We will also include telemedicine as part of our technological solution to safekeep the children's first 1,000 days. Nagpapasalamat po ako sa PMA Doc PH Teleconsulta sa paglulunsad po ng programang ito na libreng konsultasyon online. Katunayan po, ako at ang aking asawa at 2 kaibigan ay nabigyan ng consultation in time of COVID pandemic. Di na po natin kailangan pumunta ng ospital at emergency room. At nakakausap po natin ang mga doktor dito na nagbibigay po sila ng reseta ng libre. Saludo po ako sa mga doktor na sumasagot sa aming mga pangangailangan. Thank you for watching.